area. And then, ang mga unang kong tinuruan noon ay mga kabataan. Ang range ng bracket-bracket yun, pag may mga child muna, tapos may teenager. Itong mga teenager, 11 to 17. Ano yung nagturo ako? I forgot really what I taught. Pero it's all about the love of God. It's all about the love of the Father. Siguro may touch na rin ang Father's heart kasi at the age of 24 yata, I-introduce na yung Father Heart through NFS. And I'm 33 right now. So while preaching, parto lang siya. No? Yung church namin ay 600 square meter. Up and down yun. Kung malaki siya talaga. Malaki pa dito supportan natin yung pinaka-worship crew namin. And nandoon kami sa kwarto. And then, while teaching, I sensed the anointing of God fell in the room. Just suddenly, a sudden falling of the anointing. Sabi ko, okay na. Sino rito yung gusto nyo yakapin kayo ni Jesus? Pumasok kasi ako doon. Puro lang kami tawanan. Puro tawanan kami. And ano lang yun parang pinagbigyan lang ako na magturo. Parang once lang yata yung schedule ko. Kasi parang tinitrain pa lang kami ng mga kabataan. And so may mga iba't ibang mga teacher, no, na mga Bible, DBS. Marami kasing group doon. School din kasi yung church na. School siya na church. So, I sense the anointing of God fall mightily in the room. And then sabi ko sa mga kabataan, ages 11 to 17, siguro they're about 40 to 50 na mga youths. And sabi ko, naramdaman ko gusto tayo yakapin ni Jesus today. Nakatuwa nga sila sa akin. And then nag-play ako instrumental. I started playing. And all of them started waiting. Yung nakita na, alam mo yung pag nag-intercession tayo sa IFP, Punent Astrodome, yung mga wail na, ganong uri ng intercession. And then, sabi ko, Lord, ano nangyayari? Ginawa ko, nilak ko yung pinto muna, kasi nga, hindi ko, parang ano bang mangyayari? They are all waiting, crying, and then there are those shouting the name of Jesus. Nakita ko yung mga teacher from different rooms, nagpuntahan. Kasi siguro ang ingay nga ng kwarto namin. Nag-iiyakan yung mga bata. Siguro kung hindi nila ako anong ginagawa, tapos nakasulat, nakaganon sila. Maya-maya yung isang teacher na nakadungaw, nakita ko tumutubo na gusto yung luha. I do not know what to do now sa anointing ni Lord. Ako mismo, parang wala na. Parang nakadapa na lang. And the instrument is just playing and playing. And all of them, may mga lumapit sa akin. Yung isa doon, lumapit siya sa akin. Anak siya ng senior pastor namin. So, kuya, ang dami ko palang galing sa puso. Galit ako, sabi niya. Kaya sa buhay ko parang daw makaranas ng mga breakthroughs, sabi niya. Pero, nung grabe yung pag-iakap sa akin ni Lord, alam mo ba, instantly, parang may mga tinik daw na nawala sa heart niya. And then, isa-isa, may nag-flash daw ng mga mukha, mga kagalit niya, mga nagbubi sa kanya. Pinatawad niya daw isa-isa. And usually, ganun yung process natin pag sa inner healing. Well, no one is teaching them. The Holy Spirit, the anointing of God, when it falls, andun na yung automatic yung deliverance, andun na automatic yung inner healing. And most of them, and there are, may lumapit sa akin na, sabi niya, ilang buwan na, sabi niya, pabalik-balik na yung iniisip ko, gusto ko na talaga mag-suicide. Anak din ng pastor yun. So, minsan yung mga anak ng pastor yun yung ano. Kaya totoo po yan, if you're going to study yung statistics, if you will look at in proportion ng mga anak ng pastor, sila yung mga pinaka-most depressed na mga, alam mo yun, mga group ng mga kabataan kasi yung pressure iba. Pag anak kasi ng pastor, ang tingin sa kanya, bawal magkamali. So parang every galaw parang robotic dapat. No? Lahat binibilang. Tapos ang mga usually kontra pa sa kanila, yung mga elders ng church. Anak kayo, pastor, senior pastor na yan. Yun, no, nag-share siya sa akin. Tapos habang nag-share siya sa akin, iyak siya ng iyak. And most of them, they experience yung warm, yung matinding init sa likod nila. And it really makes them to cry. So, another note, nagyaya ulit ako magturo sa DBB. Ang pinahandle naman sa akin, ages 5 to 7. So, sabi ko, palit ng palit. Yung signal ba ng
yung signal mo bang makipag-usap? Can I talk 5 to 7? So may mga inspiration ako, tawanan, ganyan-ganyan. Tawanan kami. Tapos hindi ko alam, parang sabi nga ng teacher, alam mo, parang wala na ako nakita, puro tawanan na namin, natututunan kaya yung mga tinuturuan ko. Di ganun ako. Puro tawanan na lang kayo. Sabi ko, meron naman, nasayangan namin. And then on the last days, may mga topic yung about sa, usually pag mga maliit, about yung story ni Joseph the Dreamer, story ni Noah, as mga inspiration. Pang 5 to 7. Tapos, parang huli yatang story na itinuro ko yung saan ba yun? Yung mag-worship, yung alabaster box na yun. Oo. Nung pagkwento kong ganyan, sabi ko, alam niyo, ganyan-ganyan. Tapos naramdaman, sabi ko, naramdaman ng babae yung matingkita ni Jesus. Okay lang ba na yayakapin kayo ni Jesus today? Sabi, ma-encounter niyo siya, makikita niyo siya face to face. Yung mga bata, sa iba kasi, parang ayaw. Yes, parang gano'n. No? Akala nila, syempre, pinatawa ko ng pinatawa. So, akala nila, tapatawanan pa rin yung gano'n. So, nag-play ako instrumental. I started playing. Grabe yung wailing. Alam mo yung sa 15 to 17, yung growing nila, tinalo pa ng mga kabataan. Sabi ko, Lord, ang hindi naman yata ng problema ng mga bakit ako hindi-intercede na dito buong Pilipinas na ba? Yun daw hindi-intercede yung ang lilit ng tinig. And you can feel the anointing of God. It's so heavy na ako mismo na parang na ako. Tapos, di tapos na kami almost 30 minutes. Yung isang bata, 6 years old siya that time, lumaki na. Pag nakikita ko ng mamano pa. Kaya, 6 years old siya. Ganito yung expression niya. Tapos, pugtong-pugto na. Tapos, tapos na lahat. Pinatay ko na yung instrument. Ganyan pa rin siya ng ganyan kasi hinipo ko na. Kasi baka mamaya, yung bang parang may mental something na. Di ba minsan kasi yung pag ang bata, depressed, talagang magtutuloy-tuloy ng iyan. Pero alam mo, paghawak ko sa likod, napaso ako sabi ko, ang hindi ba? Parang hinaapan ng lagnat. And I can read, I sense the Holy Spirit saying to me, don't touch the glory. Parang kinover siya ng glory, don't touch it. Nagtitinina na pati yung mga teacher nung sa ibang DBBS. Kasi ang peg namin sa ilang araw, tawanan, di ba? Parang sabi nga nila, ginawa mong COVID, di ba? DBBS. So, pagdating doon, even the teachers and the student na wala nang ginagawa, naglalapitan. And there are those who are also crying. They do not know why. It's just the anointing that makes them cry. No? And then, kasi na yun yung parang sa Lianas kasi parang isang malaking bulwagan na ganyan. Tapos parang ito, grupo, parang wala nang partition, parang portal. Kaya anyone can come and listen. And then yung isa talaga iyak siya na iyak. And then after tumagal na mga 15 to 20 minutes pa yung kanya lang hindi siya mapigilan and no one is touching him. And then sinabi ko na lang sa kanila na parang the Lord really is talking to this bata. And then ang sabi niya, siya kasi walang nanay at walang tatay. Tapos nakita niya daw, sigurado siya. Sabi ko si Jesus, hindi, si Abba Father, kukorting lalaki siya na yung mata niya parang nag-aapoy, yung katawan niya nag-aapoy. And then sabi sa kanya, anak, I love you. Doon na nagpunto ng gusto yung iyak niya. Tapos sabi sa kanya, pwede ba yakapin kita? Tapos niyakap daw siya. Tapos buong katawan niya parang may halong kuryente tsaka yung apoy ba. Kaya pala siya ganoon. And mainit. Kaya mainit siya, no? Yung kuryente yung siya nakakaroon. No? So, what I'm saying is, even those little child, they can experience the anointing of God. And sabi ko nga sa inyo, no? Pagpasok ng October 2, kung may manifestation, great manifestation, yung Holy Spirit for this decade of faith, kailan nag-start yan? September 2019. Kailan mag-end yan? September or October 2029. Sabi ko sa inyo, itong dekada na to,
which is nasa gitna na tayo, 5785 or year 2025, kung may greatest move ang Holy Spirit, ito yung parang it could happen this year. That's why ito yung topic ko. We will be talking about anointing. Amen? And I believe every one of us will experience the mighty touch of God. Kasi it's the year of the wind. 5, 7, 8, 5. Dalawang 5 yan. Yung isang grace nga lang, di ba? You are receiving something you don't deserve. One grace yon, blessed ka na. E paano kapag double grace? Anong picture nun? Kung merong pagpapala, I'm talking about financial blessing na. Kung merong malaking breakthrough financially sa history ng buhay mo, it could happen this year, 5, 7, 8, 5. Why? Ito yung year of open window. Sa Bible, wala namang ibang interpretation. Pag sinabi mong window, idadaling na yan sa Malakay. At tinutukoy doon, provision. Amen? Wealth. Yun yung i-release. So ito yung picture, no? Ito yung picture ng 5785. Is the year of open window. And it's also yung year na kung saan yung anointing ng Holy Spirit, it will fall heavily on the church. No? Not an accident. Si Trump nanalo. Yan eh. May spiritual significance yan. Now, let's talk about the anointing. Okay. Ano ba yung anointing? Okay? Madalas natin narinig siya, di ba? Anoint. Okay? So yung anoint, original niya, hindi ko naman mabasa, inilagay ko na lang yan. Transliteration niya is shock, pero pag phonetic, pag dinonounce na is mouth shock. Parang that's the word anoint, Hebrew word yan. Ang definition niya, to smear or spread a liquid, particularly sa Jewish mindset, it's oil. Okay? So sa kanila, when you are saying, saray, anoint natin siya, hindi lang yan yung patong ng kamay. There must be something na in-spread mo. Nagigets nyo? That's the Hebrew mindset. When you talk about anoint, meron laging kasamang oil. Never silang nag-anoint na walang oil. Kasi yun yung meaning talaga nun. The Hebrew word for shock, it means to smear or to spread an oil, to anoint. That's concentration. Primitive root niya, it means to rub with oil. Gets niya? So when someone is rubbing oil, ibig sabihin, ina-anoint niya. May anointing na nangyayari. Yes. Yung guest speaker natin, itong darating na December, sabi ni Pastor Rolly, whenever daw na ipag-preparation nun, may literal na langis na lumalabas sa kamay niya. Tapos napupuno ng voltage yung lugar, they will just fall sa, parang pinanood ko nga sa YouTube, parang si ano siya, Catherine Pullman. Babae. Yan. Iba-iba kasi ang anointing. Iba-iba eh. Even sa manifestation ng healing. Pero ang mga remarkable na move ng Holy Spirit is yung mga katulad ng Catherine Pullman. Yung tipong, di ba, ang haba ng pala niya na white. Papasok ng stage siya na ganyan. Tapos, di ba, ang haba na. Ganun siya mag-pronounce eh, di papasok yan. Pumapasok pa lang yan, sabi ni Belly, iiyak ka na. Wala pang pray, wala pang worship. Kumbaga, the countenance itself, no, covered siya ng fear of the Lord. Tawag doon, anointing. Mamaya pag-aralan pa natin. So, ayan siya, no. Ito yung picture, no. Ang oil kasi, di ba, alam naman natin, olive oil. Kinukuha yan. Ganito yung picture niya, noong unang panahon. Wala lang siyang sake. Usually, meron yung sako dito. Kasi sinishake nila yan. Okay? So, para ka makapag-produce ng oil from the olive, ang inuuna ay you shake the olive tree. You shake. So, ano mangyayari dun sa olive fruit? Siya ay malalaglag. So, kailangan malaglag. You experience yung mga moment of falling. No? The next thing, syempre, yung hugasan yan, bago yan pipisahin. Wash. May kita mo nga dun sa YouTube, pag manood ka, malaking hugasan, may makinaya. Talagang grabe, parang kang washing machine, pero mabagal lang. No? So, kung isipin mo kung ikaw yung olive fruit, no? Katakot-takot na ang proseso yung gagawin sa'yo para ka maging oil. And take note, olive fruit is solid. And then, ito-turn mo siya into liquid. Anong proseso yung pinagdaanan? There's something, no?
Painful talaga siya. Olive, and then next one is press. No, ganito. Pero yung iba nilalagay siya sa parang katsa, that's the ancient style. Tapos may press, pinipigat yun. Okay? So I want you to watch this one. Tingnan mo, nakakatuwa. Gusto ko lang makita niyo, no? Ito modern na nga lang kasi. Okay? Ay, mga panahon ng website nila, pinapaliguran nila maraming tao. And then, yung mga parang palis na kinakain. Safe naman yun sa olive. Ang olive tea kasi, pag shinake mo, hindi malalaglag yung mga bata. Usually malalaglag yung mga kung pwede mo i-process. So, yan siya. So, ganyan na po. Lagi yung ano na, ang word na anoint, it means to spread an oil. Yan ang mindset ng mga Hebrew, no? Hebrew mindset yan. To spread or to, yung pahiran ka ng langis. Sa Tagalog, pag sinabi mong anoint, papahiran ka ng langis. Now, next one. Worship na siya mag-isa na excited siya. Praise God. At hindi na kalutin ito, no? Nakano na rin siya. Kaya yun. Sabay-sabay na siya. Pwede lang. Kaya mo na. Na-excite siya sa anointing. Nauna na siya mag-worship. So, that's the next one. Okay. So, that's the process, no? You take note that. Number one is shake. Number two, I fold. Number three, I wash. Number three, I crush. Number five, I press. Oil and the Spirit of God. In the Old Testament, God often uses oil to anoint individuals or to consecrate items designated for use in the temple. Biblically, oil symbolizes the Spirit of God. Basahin natin ito. The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has spread oil on me. Nag-get mo? So, yung Spirito ng Diyos sumasa akin kasi nilangisan niya ako. That's the Tagalog. Nag-gets niya siya. So, it's always, when God is anointing something, may pagkase, may pagbaba ng banal na Espiritu. Nag-gets niya siya. Dapat pala may oil tayo. May oil ba kayong dala? Let's just put oil mamaya. Gawan nyo na lang para, mahal pa ganun baba ko, dun sa may second floor. Meron ka? Ayan, baby oil, no? Para young and fresh tayo man. No? So, basahin naman yan mamaya. Olive press. So, ito yung ginagawa sa pag-press. Extra virgin olive oil is used to light the golden menorah in the temple. So, yung nilalagay sa menorah, first press yun ng olive oil. Next ay yung second press, virgin oil that was used for medicinal and ritual purposes. So ito na yung ginagamit pag nag-anoint ng tao. O kaya yung halimbawa, naalala niyo yung temple, di ba lahat ng mga gamit doon inanoint ng oil? And araw-araw, ang mga priest nag-anoint ng oil sa ulo. Alam niyo ba na ang oil ay nabubulok din? Paano mo madidistinguish kapag ang oil ay luma na? Yung amoy and yung usok, itim. Diba? So, yun. Kaya ang anointing dapat araw-araw. Pero mga priest, bago sila mag-minister doon sa loob ng temple,
pagpahid ng langis. Yun ang ano nila eh. Kailangan niyan daily, meron kang pagpahid ng langis before you minister to God. Next, yung third press used for cleaning and food purposes ay nga yung sa kinakain o yung pinanilinis natin. Now, before we go here, ito muna tayo. Ganun pala yung anointing. Yung una mo mararanasan, shake, and then you feel like parang nalaglag. And then, akala mo tapos na, maya-maya parang kinukula, hinuhugasan ka pa pala. Amen? Tapos maya-maya, akala mo tapos na, Lord, salamat po. Maya-maya, lalo ka pa parang dinudurog. Parang sabi mo, teka muna, parang akala ko ba na sino rito yung nakaranas, no? Mag-attend ka ng, ng prayer gathering. Siyempre, naka-breakthrough ka, naka-deliver ka. Sabi ko, Lord, salamat po, no? Talagang ay delivered. Panigurado, pag uwi ko sa bahay, breakthrough na. Pag uwi mo sa bahay, parang pinisa ka pa. No, di ba? Tapos akala mo, after mo malagpasan yun, okay na, may second press. Kasi kung first press, ikaw ay olive oil, doon ka pa lang sa minora, yung oil pa nilalagay sa minora. Pero paano yung form, using natin ritual purposes? Paano kung yung pala yung gamit mo? Tinggas mo yun. Kaya nga alam mo, sa buhay Kristiyano, no, whenever we are experiencing shaking, no, or it's like as if you feel parang nalaglag, hinugasan, kinash, press 1, press 2. Be reminded na may proseso din kasi ng Diyos. Baka pinoproseso ka para lumabas yung anointing oil, yung oil sa buhay mo. Amen? So, encouragement yun. Pero, we also need to discern. Kasi, baka mamaya, yung kaaway, yung nag-shake sa'yo. Baka mamaya, yung kaaway, yung nagagawa ng mga issues for you to fall. Baka mamaya, yung kaaway, yung pinagugulong, pinarorolyo, at kinakrush ka. You need to understand and discern. Lord, sa'yo ba ito? Parang si Paul. Ilang beses niyang sinabi na tigilan na siya ng thorn in the flesh, ilang beses, tatlo. We do not know if it's a physical ailment o yung iba sabi parang figurative lang na it's literal people. We do not know, but we all know that merong persecution, may pagpe-press, may pagka-crush na ginagawa sa kanya. Pero nung sabi ni Lord sa kanya, my grace is sufficient for you. So doon mo makita, proseso ng Diyos sa buhay niyo. So you need to ask, Lord, ito ba nangyayari sa akin na paulit-ulit akong kinakrush at pinipress? Ito ba yung sa iyo? Kasi baka mamaya, gawa ng kaaway yan. You need to fight against it. Pero pag sinabi ni Lord sa iyo, my grace is sufficient for you, kanya yun, hayaan mo. It will give glory to His name and mapoproseso ka. Amen. Next. Oil and the Spirit of God. So, gets na natin ito, no? Laging connected yung oil at yung Spirito ng Diyos. The Spirit of the Lord that is upon me because the Lord has spread oil on me. Kaya sa Spirit rin, whenever inaamin tayo ng banal na Espiritu, there are those here na makikita may oil. Di ba? Sa mga taga-prayer tower, di ba? Makikita mo minsan sa Spirit rin, may oil na nag-flow from head, tapos dumadaloy pababa. Yun yung manifestation kasi talaga ng Holy Spirit. Lalo na pag may inaano. Merong oil, merong langis. Next. 2 functions of anointing. Nag-gets niyo yung mga una natin, no? So, moving forward na po tayo. Now, merong 2 functions. So, dalawa yung function ng anointing. Number 1, ang function niyan is for you para ka ma-consecrate. Kasi bago ka gamitin ni Lord, kailangan kang i-consecrate, i-set apart. Anong function ng oil, di ba? For cleaning and medicinal purposes. Ano yon? Kung may mga dumi-dumi pa sa buhay mo, lilinisin yun. And kung may mga wound pa yung heart mo, pagagalingin yun. Alam mo, I've been there, no? Kasi napaligid, bata pa lang ako, sumasama na ako kay 50. So napapaligiran ng mga pastor. Ano mga pastor, kwentuhan yan lagi sa lamesa. Bumabakak, iba-ibang pastor, iba-ibang mga istorya ng buhay. And this is what I noticed. Pag ang pastor, leader, nakaset dyan, nakaposition dyan, pero ang heart wounded, laging kawawa ang mga membro. Kasi wounded people will wound others. Healed people will facilitate healing.
Kaya napaka-importante na yung leader, yung pastor mo, ay healed yung heart. Di ba? Kaya itong consecration, itong anointing for consecration, talagang may pagpuproseso ang Diyos bago ka talaga ilagay sa posisyon mo. Okay? So, makita natin yan kay David. Basahin natin. Ito si Samuel, no? Pumunta siya doon, kung sino-sino mga anak ni Jesse. Sabi ni Jesse ba o ni Samuel, ito na yata kasi medyo gwapo, ito yata medyo matangkad, ito yata ganyan-ganyan, pero wala doon. Sabi ni Lord, hindi iyan. No? I'm looking, saan daw? Sa puso, at yun yung i-anoint. So ito na yun, 1 Samuel chapter 16, verse 13. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord, okay, you see that, no? Horn of oil, anoint to spread oil on him in the midst of his brothers, and what? The Spirit of the Lord came. Natin siyang magkasama. Okay? Kahit pa parang sa tingin mo yung pastor o yung leader mo sa church na nag-a-anoint sa'yo, parang walang anointing. The moment na nilagyan ka ng oil, may nangyayari sa spirit. Amen? Pero okay din yung nag-anoint sa'yo, anointed din. Mas maganda naman tayo yun. Now, ang tanong, si David, pag ginamit ba siya agad ni God to be a king? Hindi. No? So yung anointing ni David, ito yung nangyari doon. Sa verse 16, yung anointing ni David, after noon, yung next na story, medyo parang nagka-something na sa ulo si Saul. Diba? Kasi kaya inanoint si David dahil nga ito, may pagka-rebellious si Saul, diba? So, anong ginawa? Si Saul, hindi siya mapakali o siya ay aligala, distress, kasi may distressing spirit. So, sabi nung kailangan merong musikero na magpe-play para ikaw ay makalma. Sinong kinuha? Si David. At ang sabi doon sa story na whenever mag-play daw ng harp si David, umaalis yung distressing spirit kay Saul at naging armor bearer siya ni Saul. So dito mo makita, pag ikaw pala in-anoint ni Lord for consecration, may mga moment that God will use you to minister to people. Pero yung fullness nung pagiging hari niya, hindi pa. Nagigets nyo? May proseso. Anong proseso? After siya ni-anoint ni Samuel, naging pa siya shepherd boy. And doon, habang siya ay shepherd boy, siya ay nag-compose ng mga kanta. Anong kanta yon? Ano sa Bible yung mga kanta ni David? Sa makikita. Sa Book of Psalms, ilan yung sinulat niya? Sabi nila, 75. Ilan yung book sa Psalms? 150. Kalahati ng Psalms composed by King David. So, nung inanoint siya ni Samuel, shepherd boy pa rin siya. Hindi pa siya king. And then doon, kinakantahan niya si Lord. Grabe yung intimacy. Ni David siya kanigat. Doon nag-grow yung anointing. Kaya one time, si David, no, yung kanyang inaalagaang sheep, maya-maya, merong leon na dumating. Sinakmal yung kanyang sheep. And then, tinangay. Anong ginawa ni David? Hinabol niya. Kinuha niya sa kuko ng leon, yung layo. Kuko ng leon, yung sheep. And then one time, no, habang siguro nag-compose si David, no, ng song sa Psalms, no, the Lord is my shepherd or whatsoever. Habang kumakanta siya, meron namang oso, bear, na kumuha na naman, tumangay na naman ng sheep niya. Habol-habol na naman yun. And ang sabi, sa bibig daw ng bear, di ba? O parang baliktad. O basta yan na yan. No? Bibig at kuko, pareho naman yung lion tsaka bear. Ha? Okay. So, kinuha niya yung sheep doon sa bibig ng bear. And makita mo, nakuha na naman niya. And dito mo makita yung anointing kay David nagpo-flow. Nagmumove na. It started there. Amen? Kaya, nung dumating sa puntong kakaharapin niya si Goliath, sabi ni Saul sa kanya, wag, hindi po pwede ikaw lumaban. No! Kung paano kung diniliver ni God sa kuko ng leon at sa bibig ng oso, pinagmamalaki niya, yung naging buhay niya behind the scene. Lagi niyong tatandaan, when God anoints you behind the scene, hindi ka man nakikita ng ibang tao, yung mga little problems, mga little trials na pinagdadaanan mo behind the scene. Kasi wala ka pa sa pulpito, hindi ka pa leader, hindi ka pa exposed sa ministry. Lahat yun, may contribution yun. No?
para dun sa magiging talagang ministry mo in the future, which is from shepherd, naging siya king. So it takes a process. So dun sa moment na inanoint siya ni Samuel, ano nangyari? May shaking. Ano pa? Ano yung kasunod? May falling. No? May falling kasi biruin mo, general siya. Bandang huli, magtatatakbo sa wilderness na parang kala mo, naging criminal siya, di ba? Kasi kanta ng mga babae, si Saul nakakapatay ng 1,000, si David nakakapatay ng 10,000. So nainggit siya. So makita mo yun, di ba? May shaking na, may falling pa, no? Parang kinukula pa, parang winawashing machine pa. Tapos, kinrush pa. Bakit? Kasi ang turing niya kay David ay tatay. Yung tatay mo gusto kang patayin. Nagigets mo yun? Eh hindi lang once. Di ba? Niligtas. Parang pinagbigyan niya una. Pinalaya niya pa rin, hindi niya pinatay. Hinabol pa rin siya. So grabe, nagigets niyo yung picture ng olive fruit na parang paulit-ulit yung pangyayaring tinapakan mo na, kinrush mo na, tapos pigain mo pa, piniga pa ng todo. That's the life of David. Okay? So, ano yung number 1? Anointing for consecration. Si Jesus din. No? Matthew chapter 3, verse 16 to 17. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens are opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. So, that's by the time na parang, although alam natin, sa sinapupunan pa lang ni Mary, inanoint na si Jesus. Kaya nga, Jesus de Nazareth. Kinonsecrate na siya, sinet apart. Pero dito sa picture na to, makita mo, yung Holy Spirit talagang bumaba sa kanya. No? So that's the first. No? And ang tawag doon sa nangyaring event na yun, inanoint siya to be consecrated. Yan natin sa next. So, ayan si Samuel. Inanoint si David. Next. Okay. Ang next na scripture, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Sino yung nag-lead kay Jesus? Holy Spirit. Yung dove na bumaba, yung dove na bumaba kay Jesus. Ano pa nga another name ng Holy Spirit? Comforter. Yung dove na comforter, kung tawagin, dinala niya si Jesus sa wilderness, a place of what? A place of discomfort. Naging gets yun. Napaka-contradicting, di ba? Pero doon mo makita, ganun si Lord, no? When He anoints someone, talagang may consecration na nangyayari. And here, makita mo, when Jesus being filled with the Holy Spirit returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being tempted for 40 days by the devil. Ilan daw? 40 days. Sino rito yung na-tempt na ng devil? Amen? Sino rito yung naranasan grabing takot, grabing anxiety? Na parang hindi mawala-wala, na paikot-ikot ka sa kama. Amen? Naranasan natin, tama? Eh minsan, isang araw lang ang hirap na, 2 araw ang hirap na. Pero ito 40 days, non-stop yan. Kakadakibot niya, ang nakalagay lang kasi yung 3 major temptation di ba? Pero actually, aside from that, from time to time, tinetempt si Jesus. And pine-prepare siya. Kinonsecrate siya. Sino nag-set apart? Yung Holy Spirit. Anong pangalan ng Holy Spirit? Comforter. Kaya ako minsan tanong ko sa Holy Spirit, Holy Spirit, di ba ikaw yung comforter ko? Pero ano na naman dito? Another discomfort na naman. Para hindi pa matapos. Pigang-pigaan na ako, no? Pero parang, nung buhay ko talaga, nung bata-bata ako, pigang-piga ako, kaya sobrang payat ko nun. Pero ngayon, parang ano na, no? Amen. No? Yung oil, it's overflowing na kasi meron na siyang fats, di ba? No? And fats belong to the Lord. Amen. Anointing for empowerment. So that's another function of the anointing. So ito na, no? After ng pagpuproseso kay David sa wilderness, sa moment niya kay Saul, ito na yung nangyari, inanoint na siya. Then the men of Judah came, and there they anointed David king over the house of Judah. And they told David, saying, the men of Jabesh Gilead are the ones who burned it. So okay na, no? At sabi dito, they anointed David king over the house of Judah. And later on, naging king na rin siya over Israel. The elders of Israel, no? Inanoint siya to become king na Israel. So anong picture dito?
ikaw pala, pag inanoint ka ni God ngayon, hindi pala ikaw automatic, pastor ka na. Hindi pala ikaw automatic ay prophet ka na. Hindi pala ikaw automatic ay governor ka na, mayor ka na, leader ka na. O teka, nung anointing service, pastor, inanoint ako ng prophet, sabi sa akin, magiging pastor ako. So, gawin mo na akong assistant mo. So, pwede naman kung may ganun talaga calling, pero there are times, may proseso talaga. Ako nga nung nag-anoint ako, napuspos ako. Dumating sa punto nag-resign agad ako ng trabaho. Kasi ganun yun, di ba? Nung mga panahon ng pagkasagsagan, pinabili ka lang ng suka, pagbalik ko, may calling ako, pastor daw ako, ganyan. So, nahagip din ako ng ganong move. So, nag-resign ako sa trabaho, bandang huli, parang, alam ko, inanoint ako, pero parang I'm not fit, bumalik ako sa secular. Nagets niyo yun? And then, until such a time na talagang tinawag ako ni Lord, lahat na ng mga kung ano-anong event nangyari sa buhay ko, at talagang sabi ko, ayoko na, sige, I will follow the calling. So, may dalawang function ng anointing. First, ano yun? For consecration. The second one is for empowerment. Ito na yung panahon na kung paano ka tinawag ni Lord, magfa-function ka na ron. Kung ikaw ay tinawag ni Lord to become a pastor, an apostle, a prophet, an evangelist, o kung anumang ministry meron ka sa body of Christ, that's by the time na mag-ooperate ka na doon. Okay? So, ganun siya. Ito kay Jesus, no? Now, when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time. Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee. The news of him went out through all the surrounding region. Tingnan mo niya to. Nung bumaba yung dove, the comforter, dinala si Jesus sa wilderness, in a place of discomfort. No, bago siya magpunta sa place of discomfort, anong ginawa? Inanoint mo na siya. In-empower mo na siya. Okay? Pero ang description dito ay Jesus being filled with the Holy Spirit. Pero, ang sabi doon, paglabas niya, after 40 days ng temptation, anong sabi? Jesus returned in the power of the Spirit. Malaki ang pinagkaiba na ikaw ay mapuspos o mapuno ng Espiritu ng Diyos and you are returning in the power of the Spirit. Malaki ang pinagkaiba nun. Kasi if you are moving in the power of the Spirit, anong ginawa ni Jesus? Water, He turned into wine. Blind eyes are open. Deaf ay nakarinig. Mute ay nakapagsalita. Mga paralyzed ay nakapaglakad. May patay pa na mga nabuhay. Mga inaalihan ng Espiritu ay nakalaya. Why? Because He is moving now in the power of the Spirit. So ano yung unang inanoint sa kanya? Inanoint siya to be consecrated. Saan? Sinet apart siya, consecrate siya. Sino nag-lead? Holy Spirit. Kaya tansinin niyo yung mga trials and testing sa buhay niyo. Baka mamaya, is the Holy Spirit Himself na nilid ka sa lugar na yan para ka yung anointing ma-mold sa buhay mo. Nangigets niyo? No? Ayaw nakakapag-self-reflect. Pero that doesn't mean nandoon ka na talaga sa destiny mo. Hindi pa yan. Hindi pa tapos yung pagiging shepherd mo at natalo mo yung leon at natalo mo yung oso. Okay yan. Merong mas malaki si Goliath and other nations and giants pa. Pero, after no, may mas another malaki pa, no? So, yun na yun, anointing for consecration, siniset apart ka, pinitrain ka muna ni Lord, pero after mo na ma-anoint doon, no, after mo ma-overcome lahat yon, you are now moving in the oil of the Spirit, another na naman yun. That's the process. Kaya hindi siya bigla-bigla. So, ngayon, ang tanong tonight, sino rito yung alam yung inanoint na kayo ni Lord? Amen. Ang tanong, ano yung na-receive mong anointing? For consecration ba? Or anointing for empowerment? Kasi when God anoints you for empowerment already, sure, kung ano yung pinakita sa'yo noon, kung pinakita sa'yo ni Lord na, oh, you're walking and yung shadow mo, dumaan lang doon sa patay na buhay, dumaan doon sa ano, ganun kasi yung you are moving in the power of the Spirit. Nagets nyo? Iba yung you are filled with the Spirit. When you are filled with the Spirit of God is inside you. When you are moving in the power of the Spirit, it means the Holy Spirit is over you, surrounding you. Na habang naglalakad ka, lahat sila naapektuhan ng Espiritu ng Diyos na sumasa iyo.
Gets niyo siya? So it's always like that. You ask God, no? Let's just have a moment of pause. And let's have a clear cut dito, no? Na meron pa tayo, pero i-ano muna natin. Tingnan natin. Kaya natanggal yung mga kumakanta sa God. Kumakanta sila mag-isa. So let's just close our eyes. Let's ask the Holy Spirit. Holy Spirit, we believe you are here tonight. And we believe we already receive anointing for you. Would you speak to us? What kind of anointing yung na-receive po namin? Is it for consecration? Are you just preparing us for a greater work and a greater move of the Holy Spirit? Or, Lord, you already empower us, pero we're not believing that we are already empowered and hindi namin nilalakaran yung calling namin. There are those of us that you call us, Lord, to create miracle signs and wonders, to heal people, to preach the gospel to the poor, to open the eyes of the blind. And there are those of us, ang destiny na namin is to really help the church, to support the church through the wealth that you are giving to us. So Lord, would you just make it clear to us? Is it for consecration or it's already for empowerment? And if it's for empowerment, pwede po ba, Lord, i-reveal mo sa amin, bakit hindi nagmamanifest sa buhay namin? For a moment, let's just pause. It's you and God. Thank you, Lord. I remember, no, is in Jesus' reign sa nakikita. Ang daming pastor, naturo yung isa doon. Pastora Ligaya, intercessor siya. And while she is teaching, grabe yung move ng Holy Spirit sa heart. And then, during the anointing, sabi ko, Lord, paano mo ba ako gagamitin? And then suddenly, yung buong katawan, parang nanghimay, parang may kuryente. Pati internal organs, so may kuryente. Lalo na nung hinawakan ako ng pastor. And then the Lord spoke with me, you are my hand, and you are my mouth. Through you, I will speak to the people, and through you, I will touch them. So parang ang dating, kasi nilid niya ako doon sa buhay ni Moses. Na parang ganoon yan, no? It's really creating miracle signs and wonders. And you know what? Yung mga electricity, yung electricity ng buong katawan, sabi ko, oh, ba, ikaw ba talaga nagsasalita? Maya-maya lahat ng electricity napunta sa bibig ko. Ito parang ganyan na siya kahaba. Tapos yung mga nandito, nalipat lahat sa kamay ko. Parang ganyan, sabi ko, Lord, I believe you. Akala ko yun na yun. Kaya panay-panay na ang prophecy ko or whatsoever ng, alam mo, walang puro sablay. Kasi akala ko yun na yun. Yung pala, may pagdadaanan pa pala. Kailangan i-proseso ko ni Lord. Kailangan ma-heal lahat ng wound ng heart. So what I receive is anointing for consecration. God, ilang taon lang ako ng 23 years old. So, naku, talagang sinusuloy ko parang lahat ng may sakit. Ultimo ang yung namatay na sa ospital eh. Naniniwala po ba kayo na pagagalingin po siya, ganyan, naalala niyo yung kinuwento ko na yun, pagagalingin siya ni Lord, ganyan. Ayan, pag-pray tayo. Pero mas maganda tumanggap po na po kayo sa kay Lord para mas malakas tayo kay Lord. Tanggap siya, iiyak kami. Maya-maya, yung patay, talaga nung yung asawa niya. Tapos sige, mag-pray pa tayo. Maya-maya, sabi nung hinipo na ako dun sa likuran. Sabi niya, anak, okay na. Tanggap ko na namatay yung asawa. So parang ako na ngayon yung kinupot. Ay, ganun ako kainit, no? Kasi nga sabi nila, you are my hand, you are my mouth. Ito na to, agad-agad. Hindi na nga, natakot tayo ako kasi nakasaklog na yung
Dadali na sa mortgage. So, yun, no? It must be clear. Anong klaseng anointing ang nilisin mo kayo? Baka first stage pa lang yan. So, ayan, there is difference between being filled with the Spirit of God and moving in the power of the Spirit. When God anoints you, whether for concentration or empowerment, ulit. Pagka pinanoint ka ni Lord niya for concentration, lahat ng step dadaanan mo, shaking, falling, crashing, cleansing. Pag inanoint ka ni Lord for empowerment, ganun pa rin yun. Ganun pa rin yung dadaan at dadaan pa rin. No? So, ayan na yan nung una. Ang tawag dito, he was filled with the Spirit of God. Dito, he is now moving in the power of the Spirit. Tayong iba sa inyo, uy, pagpapray ako na, anointed mag-layers yun. Pag nag-layers ka, baka ma-impart sa akin mga healing something. O, syempre, punta ka na ano ka. Yes, meron na ako. No. Bakit pagdadaanan ka pa? Kasi yung lifestyle niya, hindi pareho ng lifestyle mo. Di ba sabi ni Sado, kahit makailang lay hands pa ako sa inyo, if yung lifestyle ko hindi nyo kakayahin, yung anointing na napunta ba talaga sa inyo yung anointing? Napunta yun. Hindi madamot ang Diyos. Nandyan yun sa inner man mo, nandyan yan sa spirito mo. Tanong ba't di nagmamanifest? Kasi nga may proseso. And aside from that, yung lifestyle ng taong nag-lay yan sa'yo, dapat ipamuhay mo rin yun. Gets? Okay. So, iba yan ha. Iba yung puno, puspos ng spirito, and you are moving in the power of the Spirit. Now, mantle and anointing. Okay. Mantle and anointing are similar to authority and power. Okay. Konti na lang ha, pasensya na kayo, konti na lang. Gusto mo ba? O sige, habaan ka namin. So, let's talk about mantle and anointing. Okay? Ano ba itong mantle and anointing? Sino kaya itong nasa picture na? Sigurado kilala nito. Sino? Elijah. So, merong mantle. No? So, let's talk about mantle and anointing. Mantle and anointing are similar to authority and power. Sino naniniwala rito ang authority and power magkaiba? Amen. Authority is the one that holds the power. Yung power, it means enablement. Ini-enable ka to do something. Nagigets niya siya? Empowerment is power, it means it allows you para magawa mo, no? For you to do it. Parang you are empowered to do something. That's power. Ini-enable ka to do something. Pag authority, that's something that holds the power. Anong pinagkaiba niyan? Anong mas maraming po pwedeng mga followers? 5 general o 1-star general? Mas maraming, what I mean. Anong mas maraming follower o mga sundalo under him? Yung 5-star o yung 1-star general? 5-star. So bakit? Mas mataas yung ano? Authority. Yung sabihin ng authority. So, para tanong, may power ba si 1-star general? Meron. May power ba si 5-star general? Meron. Pero, sino mas malaki yung power? Si 5-star general. Because of authority. Si Bongbong o si Sara? Si Bongbong. Nakigets nyo, parang may power. Parang mayroong, there's something, they can do something, no? Pati yan, sino mas malakas? But we're talking about position. Ganon din yung mantle and anointing. Ano ba yung mantle mo? Pang-local ba? Pang-national ba? Pang-inter-island ba? O yung mantle mo pang-international ba? Pang-global ba? You need to understand yung mantle mo. Kaya global. So, dapat kung global ka, kumbaga global, ano mo sa finances, di ba? So, dapat ang influence mo, ando ka na sa mga kaanuhan ni Elon Musk. Hindi, totoo yun, di ba? Kung sorry, hindi mo nakabidyo magtatago sa pin. Si WK nga, di ba, pang national lang, di ba? Yung sa finances, pero ang ano hindi kasi WK when it comes sa spiritual, pang-international talaga. Pero the business, alam mo yun, anointing, is for
the national lang, di ba? So, ikaw, dinaig mo na si, so, pang-Elon Musk ka. Nai-gets niyo yun? So, yung area of influence o yung galawan mo based dun sa kung anong mantle yung mantle na meron ka, na na-receive mo. Nai-gets niyo yan? So, yun siya. So, dito makita mo, no? Actually, hindi naman sinuot sabi, hinagis daw yung mantle, di ba? So, dito, makita mo, may impartation na ng spirit. Pero ang tanong, naging prophet na ba siya agad katulad ni Elijah? Naging followers na siya. So merong parang ulit, shaking, tapos calling, crashing, pressing. May prosesong pinagdaanan. Ito, consecration for, anointing for consecration. Ito, anointing for empowerment. If you're going to look at, tinanong niya, ano yung gusto mo ba? Sabi niya, a double portion of your anointing. No, it's a double portion of your spirit. Tingnan niyo sa Bible. It's a double portion of spirit. Pero huwag kayong mag-alala, dahil sa Bible naman, yung anointing at spirit, magkadikit naman yun, di ba? The Spirit of the Lord is upon me because He has spread oil on me. So, isa lang din naman actually yun. Pero, yung hihingi kasi doon ni Elijah, dapat maunawaan mo, it's a double portion of your mantle. It's not just the power, but the mantle, the authority. Gets mo? Kaya kita mo yung story nilang dalawa. Yung story ni Elijah, most likely, ang mga encounter niya, most likely, sa mga Israel lang, di ba? Pagdating kay Elisha, andun na si Naaman, yung may ketong-ketong, di ba? So, dito, makita mo yung anointing ni Elisha, mas na-double talaga. Mas naging para siyang pang-international. And then, dumating pa nga sa punto, ewan ko, tama story, no? Sabi, hindi, may prophet doon si Elisha, kaya para tayong laging na-expose. Kasi yung away, nagpaplano, o dito natin siya susulubin, ha? Dito natin na, si Elisha lalapit, meron dyan mag-aabang sa'yo, may trap dyan. So ngayon yung king nagalit. Puntahan nyo nga yan kung sino yung prophet niya, ina-expose niya yung mga plano natin. And then, di ba, andun yung mga chariot. Tapos dito yung assistant niya. Assistant niya, takot na. Akala, ano sila, maatake sila. Anong sabi? Mas marami yung sumasa atin kaysa yung nakikita mo. Pinuksan yung mata, di ba? There are lots of chariots around them. So yun. Makita mo na double portion yung na-receive ni Elisha. So ang tinatawag, we're talking about mantle. Ayan o, please let a double portion of your spirit. Ang hiningi niya kasi doon, mantle. Not just the power and the anointing, it's the mantle. Kasi alam ni Elijah, yung anointing, yung power mo, it's based doon sa mantle. Gets mo? Parang ganito lang yan. Kung ikaw, ang operation mo is pang-local lang, pagpalagay mo, meron kang baso. Pag ikaw, parang pang Muntinlupa City ka lang, so meron ka lang isang baso ng langis. So, whenever na magpo-pour out ng anointing si Lord, ang mapupuno ay isang baso lang. Ngayon na-promote ka, kasi nga, obedient ka kay Lord. Naging kang national. Pang national level. Original muna, no? Huwag na magsobra-sobra. Grabe yung promotion. Original muna. Original. Pang NCR na nga yung anointing mo. Pagpalagay mo yung baso, naging pitchel. Tapos pag national ka na, pagpalagay mo yung pitchel, ano ng kasunod? Naging timbak na. Nagigets mo? So, it depends on the spiritual promotion, position that you are having. Kaya kahit ikaw, kaya ganito siya. Diba, alam mo mga anointing service, kung kailangan kumakot ng anointing dito, dala mo baso. Pinipilit mo, maging parang isang timba yung mahahakot mo, no? Lahat na ginawa mo, naglupasay ka doon, lahat na, no, ng mga acrobatic, ginawa mo rin, parang makuha mo yung anointing. Hindi nga yun, no? Kung isang baso lang yung, nagigets mo, kung ito lang yung mantle mo, so isang baso lang talaga yung makukuha mo. Pero kung na-promote ka, ang dala-dala mo ng pitcher, yun yung pupunuin sa'yo. Kaya alam niyo, sa mga anointing service, meron talagang mas matagal. Yung alam niyo, parang ang tagal niyang bumabad kasi nga, yung sisidlan niya malaki. Nagigets niyo siya. So it depends doon sa spiritual position. So yung mantle ng anointing, ang pinagkaiba doon, yung anointing na oil. Yung mantle, yun yung sisidlan. Anong hawak mo? Parang ikaw at di ba sa finances. So anong hawak mo ngayon? Based on spiritual position and maturity, parang ito ba yung baso ba? O ikaw ba ay ganyan?
gold bars na. No? So, wala nang oil. Diretso na eh, no? Diretso. Wala nang oil eh, no? Hindi yung, di ba, yung oil, yun na, basta may gold bar. Ama na nga. Ano lang, sige, tapusin na natin. Let's ask. Manifestation ng anointing. Bakit ayaw natin na gumalaw na wala ang anointing? Pag wala, hindi ka in-anoint, sabihin, hindi ka sasamahan ng Diyos. Kaya nga ayaw ni Moses na lumarga nang wala yung pagsama ng Diyos. Sabihin, walang anointing. If God didn't anoint you para dyan sa ministry na yan, para dyan sa lugar na yan, kahit ka pa magpipilipit dyan, hindi magmamanifest yung o hindi ka sasamahan ng Diyos. Kaya yung mantle, it also means calling. Mantle and calling, isa yan. Anong saan ka tinawag ni Lord? Hindi po pwedeng ipilit mo yung sarili mo doon sa bagay na hindi ka inanoint ni Lord. Dahil walang pagsama ng Diyos. At pag walang pagsama ng Diyos, ministry mo yan. It's your kingdom mo yan. Amen? Lala ko si Kenneth Hagin. 14 years in the ministry. Tapos, sabi niya ganyan. Ewan ko kailan niya si Papa Kenneth Hagin. Dalapin in the spirit. Very anointed man of God. Highly prophetic. And grabe yung mga miracle signs and wonders. Sabi niya, Lord, tawag dito. Sabi sa kanya ni Lord, Kenneth, tomorrow your ministry will start. Yes, Lord. That's another new day. Parang no, your true ministry will start tomorrow. 14 years na akong nasa ministry. Ano yung ginagawa? Parang yung inner man niya, parang nag-rebel, di ba, sa Holy Spirit na, Lord, 14 years na ako sa ministry. Bakit sasabihin mo sa akin, mag-start pa lang ako bukas? Sabi ni Lord sa kanya, hindi ko naman sinabi sa'yo na gawin mo yun. Kaya after that encounter, nag-move na siya sa miracle signs and wonders. Kasi minsan nami-misinterpret natin. Inanoin ka lang pala ni Lord para i-concentrate ka. Parang si Esther, di ba? Binabad ka muna sa bata, pero hindi ka pa pala parang umarangkada. Minsan nami-misinterpret natin. Alam natin for empowerment now. Sure! Kaya parang balik! So, next, consecrated life involves living a crucified life and dying to oneself daily. Kailangan araw-araw na mamatay. Kasi nga yung olive oil process pa ulit-ulit. Next, anointing makes your life and preaching magnetic and compelling. Kaya tingnan mo, di ba, may mga preaching na nakakabumay at nakakasawa. Totoo yun na parang kahit ang daming detail ng mga theology, kung ano-ano pa mga Hebrew lahat ng mga root word, sinapak niya doon sa preaching niya. Pero parang ayaw mo na. Pero may mga preaching, katulad nila Sado, parang gagano mo, kahit nga lang yung tipong tumawa siya, parang alam na binabantayan mo no? Ewan ko, no? Pero it's actually the anointing. Yung anointing kasi, very attractive siya. Parang may something dito na mamagnet ka, na-electrify ka. Gusto ko niyan. Di ba? So, yan yung differentiating factor. Kung ikaw ay may business, ang difference, pag may anointing ka, kita talaga, parang ganito, sabihin ko sa inyo, alam niyo ba yung mga building natin? Around, nung 2023, lahat sila, pinakamataas sila, 60% occupancy rate. 60%. Pero alam niyo kung ilan ang Kingsford? Laging 92, 93, 94, 92, 93, 94. Yung mga area na nakapaligid sa atin ng mga building, anong meron? Anointing. Pagsama ng Diyos. Favor ni Lord, presence ni God. Nag-gets niyo yung ginagawa sa prayer tower? Pero yung mga nakapaligid na building sa atin, ilan ang group sa mo? 60, 50, puro gano'n tayo, tanong mo, ano ginagawa niyo dyan? Makita mo, wala naman tayong mga napakakitindi mga advertisement or whatsoever. It must be God. Anong hindi pag tinanong mo yung mga client, anong meron? Hindi papasok kasi parang may something na peace. Iba mo parang, sabi pa, iba aura dito, maganda. Siyempre, aura malay ba naman nila. Yung iba naman sabi, may parang good vibes dito yung good vibes no? Parang mga feng shui ang dating di ba? Pero ang nararamdaman nila, it's not the vibes, it's not just the aura. It's the presence of the Lord. It makes you magnetic, compelling, no? Okay. Anointing can remain in place for a period of time. Naalala ko yung pinsan ko. Kasi maliit lang yung kwarto, ito na ko lagi nag-pray.
At gustong-gusto niya yun kasi may kutsyon. Ngayon, yung pinsan ko na yun, parang naging lesson niya, ang daming mga palit-palit ng mga asawa. Tapos, mahilig siyang kakwentuhan yung nanay ko. Papasok yun doon sa kwarto namin, sabi niya. Ewan ko ba dito sa bahay niyo, lagi nakakautot tsaka nakakatai daw. Eh, sabi ko, mukha pang inimidoro tong kwarto namin. Lagi siya nauutot. Pero yun, di siya tumatagal. Di tumatagal na isang oras siya dun sa kwarto namin. O, dahil, parang may something, kakadumi ko lang. Kaya sabi niya, talagang inaano niya, na bago siya pumunta daw sa amin, makipag-kwentuhan kay mama, dumumi na siya. Kasi kung hindi, talagang aabutan siya doon. Eh, yung inuupuan niya, kasi yung lagi kong inuupuan pag nag-depress, ano hindi kasi naiiwan niya. For a period of time. Eh, naalala ko si Kathleen. Tingnan mo, dumating si Lisha. Siya nag-provide ng kumot, siya nag-provide ng beddings, ano. Tapos, ang sabi niya, sa katulong niya, huwag mong palalabahan ng 3 months. Aling ka buwan. Oo. Na may minsan parang ano no, parang sa human ano, may parang, ay, ano, idolatry na to. Pero totoo, may factor talaga yun. Naalala ko yung isang pastor na nagtuturo sa amin. Sabi niya, meron daw may cancer. Eh, yung bato, parang altar niya ba? Parang somewhere na parang, siguro sa probinsya, di ba, may mga tambayan ba? Doon siya tumatambay, doon siya nagpipray. Ngayon, meron doon na babae na lagi siyang nakikita, may cancer for, ano, stage 4 ganyan. Nakikita siya ganyan-ganyan. Tapos, alam, out of nowhere, pumunta siya, inupuan niya. Pag-upo niya, sumuka siya ng sumuka ng mga kulay din. On the spot, nawala yung mga pain niya sa katawan. Hindi ko nalimutan mo, leukemia or whatsoever yan. Basta ganyan. Alam mo, after nung nangyari sa kanya, pumunta doon sa church ng pastor, ng patuto. Ito po yung nangyari nung inuupuan ko yung inuupuan mo. Ano po bang ginagawa? Doon kasi ko lagi nag-pray. So, ang anointing, naiiwan yan for a period of time. Pero kapag dumating sa punto, no, wala ng prayer tower, wala ng lahat, time will come, pag may mga kasalanan dyan, nawawala din yung anointing. Pero ang totoo lang, for a period of time, naiiwan talaga ang anointing. So, yan siya. Anointing sets you apart, parang si Jonathan Edwards yata to. Di ba pag nag-preach ka, kailangan yung facial expression mo nakikita para attractive ka? Ito si Jonathan Edwards, man of God siya, parang, ano yun, sinner in the hand of God, parang ganyan. Ngayon, dahil na malabo ang mata niya, nag-preach siya na yung ganyan siya. Sa human mind, sa mga, yung protocol ng mga nagpe-preach ka sa pulpito, bawal yun, di ba? Kailangan makita facial expression. Siya malabo mata. Pero actually, bago siya mag-preach, nag-fasting siya for 7 days and 7 nights, water fast. Pagtutong niya sa pulpito ng ganyan, binabasa niya yung preaching niya. Yung mga tao, nakaluhod, nag-iiyaw, nahihil na, ayaw na naman! Ganyan sila. Yung ginaganon na yung poste ng kung saan bang mga ano, nag-iiyaw sila. Ano meron? Ano meron? It's not about the face. It's not about the, alam mo yung facial expression or whatsoever. Ano hindi yan eh. Naalala ko yung spiritual sister ko, sabi niya, alam mo, hindi ko alam, parang nag-preach ka naman, ang gwapo-gwapo mo. Sinabi mo pa, ano pa yan? Hindi, ganito, parang nawala yung butas ng mga butas sa mukha mo. Hindi daw ako. Sabi, hindi ko alam, matutuwa ba ako dito? Insulto ba ito? Pero nakakagwapo at nakakaganda ang anointing. Amen? Hindi, totoo yan. May something. Tingnan mo. Ito Ba't ka nagagwapuhan sa akin? Isa sa mga reason din, kaya din na-attract din siya sa akin. It's really the presence of God. It's not me, Lord. It's your glory. So, anointing may something, Sino ba yung ito? I-ano mo nga sa ganda. Meron niya, di ba? There's someone na lumapit sa akin. Actually, marami na lumapit sa akin dito.
Amen? Kaya it's not about the finances, the ability, the talents, or whatsoever. It's the anointing of God that's in you. Now, are you ready for the anointing of God? Okay, manifestation. Anointing breaks the yoke of bondage. Naku, sayang. Ganda pala dito. Siguro sa mga susunod ko. Seven spirits of the Lord. Sige, last na to ha. Manifestation of anointing. Dito muna tayo, the spirit of counsel and mind. Usually sa oras na ito, natutulog na ako na siya. So, counsel and mind. Alam niyo kung paano nag-operate yan? Joshua, let me story. Naka-receive siya ng counsel. Anong counsel? 6 times iikot sa walls ng Jericho. Okay. Ang tawag doon, counsel. Now, nung sumunod siya, anong nangyari? Nag-manifest. There's a mighty force na nagpatumba ng walls of Jericho. So, doon mo makita yung spirit of counsel and spirit of might. They go hand in hand. Nalala ko yung nanay ko may sakit yun. Parang saan yata, gallstone yun. Noon, gumaling na siya noon, kaya lang lately na ulit. Sabi ng Holy Spirit sa akin, ito ibigay mo isang basong tubig. Pag inom niya, lalabas lahat ng gallstone niya. O sabi ko, ma, ito daw, sabi ng Holy Spirit, tapos heal ka na after niya. Pag inom niya, gano'n, gumanoy siya, nanginig talaga. Tapos may nadumi. Yung mga dumi niya, kasi hindi yan lulubog sa tubig yung mga bato ng gallstone. Andoon, naglabasan lahat. So, ang tawag doon ay spirit of counsel and spirit of mind. May nirelease na instruction sa iyong Holy Spirit. When you obey it, ma-activate yung spirit of mind. Okay? Sino yung sa tingin yung may spirit of mind, nag-ooperate sa spirit of mind? Character sa Bible? Samson. Okay? So, yun yung. Kaya lang, spirit of mind lang. Wala yung spirit of counsel. Kasi kung may spirit of counsel, hindi siya para maloko ni Delilah. Pero ganito yung manifestation niya. Manifestation niya. No, ang daming beses kung nag-release ng word after gawing manifestation ng healing or manifestation ng financial release. No? The spirit of counsel and mind, they go hand in hand. Next, spirit of wisdom and also revelation. Pag sinabi mo kasi yung spirit of wisdom, ulit pag inanoint ka ni Lord and you are now operating dun sa empowerment, no? Anointing for empowerment, nag-ooperate ka na rin yan. May operation na ng seven spirit of the Lord sa'yo. Now, wisdom. Ano ba yung wisdom? May problema. Na even yung mga top executives at matatalinong tao, hindi nila masolusyonan kung paano gagawin. Tama? So ngayon, ikaw magbibigay ka ng wisdom. Mag-worship muna tayo. Yeah, wisdom Kasi nga, our wisdom is foolishness sa secular. And then yung sa secular, nakala nila wisdom, foolishness sa kaibigan. So maraming mga ganoon. Wisdom, ito gawin natin, solution. And pag sinunod mo, andun yung solution sa problema. Nagmamanifest siya. When you say naman understanding or revelation, yaan yung from time to time, you are receiving understanding sa mga situation, even mga mabibigat na situation. No? Na-discern mo yung mga dynamics, especially sa relationship. Tsaka ako na i-expound sa susunod lang yan. Now, the spirit of knowledge, ang knowledge ay, most likely, ang operation niyan, word of knowledge. No? Parang ako, halimbawa, for 3 days, pakiramdam ko na de-depress. So, kaya yung asawa ko, praise God, naunawaan siya yung buhay ko kasi hindi siya madali. No, minsan, makikita niya ako parang 3 araw akong depressed. Minsan, pag kasi gano'n, 3 araw akong depressed. Word of knowledge yun. May magpapaminister kasi sa akin. Napipick up ko yung burden, tawag ng burden being. Time will come, I will teach you paano mag-operate. Kaya pag nag-minister ako, sabi ko, ito yung pakiramdam mo, no? Ito, ganito, ganyan. Paano mo nalaman? Kasi pinagdaanan ko na ng ilang araw. Nag-i-guess mo yun. May mga pagkakataon naman, may ministeran ako. Yung mga thoughts na pumapasok sa akin ay parang gusto ko siyang i-peace. Kung ganun ba, tapos minsan kukumpun ko, ilang beses na ako nag-minister sa iyo, may naaanuhan ka ba? Parang nakakaroon ka ba ng feeling sa oo, kasi ikaw lang yung ganyan. So, yun na. Word of knowledge yun. So, may mga ganung manifestation.
May mga pagkakataon naman, one time, nasa LTO ako, sumakit ng todo yung paa ko. Tapos parang ako nirarayong, sabi ko, 20 plus pa lang ako, napaparang ako nirarayong. Ay, kasi sa mga description ba ng mga may edad, mga matatanda ba, ito na yun eh. Tapos, nag-pray ako. Nung nagpe-pray ako, nakita ko yung picture ng nanay ko. Pinag-pray ko, declare akong healing. Pag-uwi ko, sabi niya, grabe. Pumasok ako sa CR, tapos dumumi ako. Alam mo ba, isang linggo nang sumasakit yung paa ko dito. Anong oras? Yung oras na nagpe-pray ako, nagpaparehistro ng jeep namin sa LTO, yun yung oras. Bumalik siya. Word of knowledge yun. So, yun yung operation, spirit of God. Next. Spirit of the fear of the Lord. Ito yung mga pagkakataon. Maraming beses akong gustong pagalitan ng CEO ng company namin na sa canteen services. Maraming beses niya akong gustong pagalitan. Pero sabi niya, ba't gano'n? Pag nandiyan ka na nakaupo, nakakaiyak. Hindi ko alam kung bakit. Parang nakakaiyak, sabi niya. Basta ito yung mali mo, o sige, ayusin mo na lang yan. Pero sabi ng mga kasama ko, ikaw lang pumapasok sa office nang hindi ka na bubungangaan. Ay, something eh. Kaya pag upo ko nakakaiyak na yung mukha ko ba? Yung hindi pa rin yun. One time, we board meeting, no? Si Brother Daniel. Kasi yun ang pangalan mo sa company. Kasi nga parang yung buong company, gano'n ako kilala. And we have 1,000 employees kasi iba-ibang destino sa canteen concession yan. So, nag-board meeting. Pinag-pray ako. Napuspos ako ng konti. Declare. Grabe yung problema sa board meeting. Sabi no, general manager, ayoko na mag-meeting. Parang magsimba muna tayo. Yung iba, akala ko magtatawanan. Yung isa, yung yun nga, sabi ko, laging gusto ko pang sabi na pamagalitan, pero tumutulong yung luha. Simple lang yung prayer ko mga hindi pa umabot ng 5 minutes. Kasi hindi ka pa naman pwede mag-intercession doon dahil board meeting, di ba? So, may mga umiyak, kasi hindi na titawanan, tapos sabi, hindi talaga. Sabi ko, kulang talaga sa atin na kami magsimba. Parang kaya hindi masolusyonan yung problema natin. Parang ang kulang sa akin, alam mo, magsimba. Yun, pero nagpatuloy pa rin sa meeting. And it went well. Pero nag-post talaga ng almost 15 to 20 minutes. Nag-usap ko siya, parang, ikaw ba, nabibiroon na, ikaw ba, kailan yung huling beses na nagsimba ka? They are talking about yung mamasa, yung Catholic Mass. So, that's anointing. Yan siya. No? So, the seven spirit of the Lord. Yun yung tinatawag na fear of the Lord. Yung presensya mo nakakaiyak. Kaya nga si Charles Finney, di ba? Naglalakad pa lang siya. Ang layo-layo, yung mga taong nakakakita sa kanya, ulos-ulos parang naiiyak. Lalo na si Smith Wigglesworth, na madalas sumasakay ng train. Di ba may may hukuman sa train? Ganyan siya. Pagka tinabihan niya yun, automatic yun, iiyak yun. Tapos sabihin ng mga tao, there's something in you, there's something in you. Parang nakukunbik ako sa mga kasalanan ko, and yet wala siyang ginagawa. Yun yung spirit, no? Yun yung manifestation ng the spirit of the fear of the Lord. And the fear of the Lord is what? The beginning of wisdom. So, na to. Kasi said me to heal the broken-hearted. Okay, yung last pala, no? Ito. Ano itong Spirit of the Lord? Sabi nito, the Spirit of the Lord that is upon me. Ang Espiritu ng Diyos sumasa iyo, He has anointed you to what? To preach good news. Sa lahat ng company na pinunta ko, parang sabi niya, hindi kami makarinig sa'yo na parang lagi may good news. Ganda na pag Espiritu ng Diyos nasa iyo. You're always carrying good news. No? So, so the poor has sent me to the broken-hearted. Yan yung mga manifestations. Broken-hearted, from the liberty to the captives, opening eyes, acceptable year of the Lord. So, yan yung manifestation. So, yan siya. So, let's pray. I will put oil on you. Okay na. It's 7:09. God is really, really good. Gusto ko yung
So while I'm looking for the mag magsong kayo kay Lord, speak with Him. Baka yung iba sa inyo na-delay na lang yung manifestation ng mantle and anointing, di ba? So you ask God, Lord, ito na bang 5785 magmamanifest yung talagang calling ko? Yung mag-ooperate talaga ako sa talagang kung paano mo ako ginagawa. So let's ask God. You know? Thank you, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you for your faithfulness. And thank you for your goodness. Thank you, Lord, that you are for us. And thank you, Lord, that you are with us. So bigyan ko yung mga 3 minutes na moment of silence. Silence, ikaw lang at saka si Lord. Don't worry, God is here. And God is so willing to anoint you tonight. Shitarabakiyararamakuramakandarabakas. Shitarabakiyararamakandarabakas. Thank you, Lord. Uramakiyararabaso. Shitarabakuramakiyararabaso. Thank you, Lord. Sorabakiyararabaso. Thank you, Lord.